Tagumpay ang plano mo, Baron. Lupit mo. Bagay lang sa'yo yan, tanda. Di ka naman pala masarap, kayabang mo. Pero mahalaga, nakaganti na ako sa'yo. Tulong! Tulungan niyo ako! Taon 2005, Iloilo. Lagpas 6:00 na ng gabi, habang pauwi sa bahay ang binatang si Dodong mula sa trabaho sa palengke bilang isang kargador sa tindahan ng mga nyog. Nakasalubong niya sa daan ang kapitbahay nila na si Baron na noon ay tila may tama na mula sa ininom na alak. May hawak pa yung bote nang lumapit sa binata. Hoy, Dodong Lampa, pahingi nga ng 20 pesos. Bibili lang ako ng yosi. Pasensya ka na, Kuya Baron. Tamang-tama lang para sa panggastos namin ni Lola yung kinita ko ngayon sa palengke. Sa iba ka na lamang muna humingi. Tila hindi nagustuhan ni Baron ang sinabing yon ni Dodong, kaya galit siya nitong nilapitan at kinwelyuhan habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanya. Hoy bata, ayoko sa lahat yung pinagdadamutan ako Kung ayaw mong tupiin ko sa 18 yung katawan mo, ibigay mo na lang yung 20 pesos na inihingi ko. Bitawan mo nga ako, Kuya Baron. Hindi ako nagtatrabaho para suportahan yung bisyo mo. Kung ako sa'yo, maghanap buhay ka rin. Tumabi ka nga dyan. Abataran, ay talaga bang iniinis mo ko? Gusto mo malintikan Halika nga rito. Muli nahawakan ni Baron ang damit ni Dodong at sa pagkakataong yun, sinakal niya na sa leeg ang binata. Halos hindi na makahinga si Dodong habang pilit na nagsasalita. Kuya Baron, nasasaktan ako, bitawan mo ako. Oo na, ibibigay ko na hinihingi mo. Magbibigay ka rin pala, dami-dami mo pa sasat. Sa palagay mo ba madadala ako sa mga sinasabi mo sa akin? Hoy, para sabihin ko sa'yo, Dodong, hindi pa isinilang ang taong mananakot sa akin. Oo na, ito na yung 20 pesos na hinihingi mo. Bitawan mo na ako, baka hinihintay na ako ni Lola sa bahay. Yan, madali ka lang palang kausap Sa susunod, wag mo na kasi akong pahirapan nang hindi ka rin nasasaktan. Naintindihan mo? Susubukan ko, pero hindi ako mangangako sa iyo, Wag mo subukan, gawin mo. Sige na, umalis ka na sa harapan ko bago ko pa lamukusi ang pagmumukha mo. Nakahawak sa leeg na umalis na lamang si Dodong at hindi na nakipagtalo pa kay Baron. Batid niyang hindi yon ang tamang pagkakataon para tapatan ang pagiging balasubas ng lalaki. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Sumunod naman niyang nakasalubong ang kaibigan na si Albert. Ayos ka lang ba, Dudong? Pasensya ka na, hindi ako umabot Nakita ko na lang kasi nung binitawan ka niya kanina Siraulo talaga yung si Baron. Ikaw pala, Kuya Albert. Ayos lang naman ako. Nakakainis lang kasi hiningan pa ako ng 20 pesos nung hayop na yun. Alam naman niyang sapat lang ang kinikita ko para sa amin ni Lola. Ay, oo nga pala. Saan ka pupunta? Ganyan talagang ugali ng tao kapag walang puso at lunong sa pinagbabawal na gamot. Ewan ko ba niyan kay Baron? Wala na yata talagang pag-asa magbago. Kaya iniwan na rin ng mga magulang Sukong-suko na sa ugali niya. Ay, oo nga pala, pupunta ako sa latihan. Mamamana na ng alimango. Sayang kasi, baka marami akong mahuli ngayon. Ay, nako, sinabi mo pa. Hayaan mo. Sa susunod, hindi na makakaulit sa akin yung lokong yun. Ay, sige na, Kuya. Mag-iingat ka sa latihan Baka abutan ka pa ng ulan. Lumulubog pa naman dun kapag masyado matubig. Maraming salamat. Tama yan. Sa susunod, huwag ka nang pumayag na uutakan ng isang yun. Namimihasa kasi. Sige na, Dodong. Tutuloy na ako. Mag-ingat kayo ni Lola Yuling, ha? Si Albert, ang kapitbahay at kaibigan ni Dodong na tumutulong sa kanila ni Lola Yuling sa mga simpleng gawain at pangangailangan. Madalas rin yung magbigay ng nahuhuling alimango at alimasag sa tuwing manggagaling ang binata sa latian. Nang makarating sa bahay si Dudong, naabutan niya ang kanyang lola na nagluluto sa kusina. Lola Yuling, nandito na po ako. Dodong, apo, nariyan ka na pala. Kumusta ang araw mo sa trabaho? Tamang-tama at halos malapit na rin maluto itong ulam. Sabay na tayong kumain ng hapunan.
Ayos lang naman po ako, Lola. Kayo po, kumusta kayo rito? Ay, teka, parang naaamoy ko yung paborito kong ulam ah. Hulaan ko kung ano yan. Sinabawang malunggay na may itlog. Tama po ba, Lola? Nako, alam mo talaga ang amoy ng ulam na gustong-gusto mo. Oo, tama ka. Yun nga ang ulam natin ngayon. Maya-maya lamang ay kakain na tayo. Alam nyo, Lola, naalala ko na naman si Nanay. Nung pong nabubuhay pa siya, yan palagi ang niluluto niyang ulam para sa amin ni Tatay. Kaya sa tuwing nagluluto ka niyan, hindi ko maiwasang mamiss si Nanay. Apo, alam kong malungkot ka pa rin dahil sa magkasunod na taon na pagkawala ng iyong mga magulang. Pero huwag ka mag-alala dahil nandito naman ako. Hinding-hindi kita pababayaan. At kahit iniwan na rin tayo ng lolo mo, naniniwala akong kakayanin nating mabuhay kahit tayong dalawa na lamang. Alam ko naman po yun, Lola. At ramdam ko rin na hindi niyo ako pinababayaan at palagi lang kayong nasa tabi ko. Ay siya, tama na ang drama at baka luto na yung ulam natin. Halika na, maglagay ka na ng mga plato at kutsara sa lamesa. Ihahain ko na ang kanin at sabaw habang mainit pa. Kasunod noon, masaya nilang pinagsaluhan ang simpleng hapunan. Tanging silang dalawa na lamang ang magkasamang namumuhay, sapagkat magkasunod na pumanaw ang mga magulang ni Dodong noong siya ay nasa edad 10 taong gulang pa lamang. Makalipas naman ang 2 taon, sumunod na namatay ang kanyang lolo na asawa ni Lola Yuling dahil sa sakit sa baga. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, napansin ng matanda na tila ba malungkot at may malalim na iniisip ang apong si Dodong. Kaya naman tinanong niya yun. Oh, bakit parang malungkot ka yata, Apo? Akala ko ba'y ayos ka lang dun sa trabaho mo? May iba pa bang gumugulo dyan sa isip mo? Wala naman po, Lola. Naalala ko lang yung ginawa ni Kuya Baron sa akin kanina nung magkasalubong kami habang pauwi ako. Ano ka mo? Bakit? Anong ginawa sa'yo nung siraulong Baron na yon? Talagang wala nang ginawang matinuan lintik na lalaking yun ah. Ayaw ko na nga po sanang sabihin sa inyo, Lola, kasi alam ko na mag-aalala ka lang. Pero dahil nasimulan ko na rin naman, ikukwento ko na lamang po sa inyo. Isinalaysay ng binata sa kanyang lola ang tungkol sa nangyaring engkwentro nila ni Baron at gaya ng inaasahan, hindi na iwasan ng matanda ang mainis at magpahayag ng opinyon tungkol sa lalaki. Walang hiya talaga yon. Siya ang sakit sa ulo ng mga taga rito sa baryo natin. Hayaan mo na lamang siya at nawawala na sa sariling katinoan ng taong yon. Sa susunod, iwasan mo na lamang siya, Apo, ha? Yun na nga po ang naisip kong gawin, Lola. Mukha kasing wala nang pag-asa magbago yun eh. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit pati mga magulang niya iniwanan na siya. Hayaan mo't may araw din siya. Magkakaroon din siya ng katapat na magtuturo sa kanya ng matinding leksyon. Napapailing na lamang si Dodong at hindi na sumagot pa. Ayaw na rin niyang palalain ang usapan dahil hindi niya nais na labis na mag-alala pa ang matanda para sa kanya. Matapos nilang kumain, iniabot niya na kay Lola Yuling ang pera na kinita niya sa trabaho. Lola, ito nga po pala yung sinueldo ko ngayong araw. Pasensya na po kasi nabawasan niya ng 20 pesos dahil nga hindi ako tinigilan ni Kuya Baron kanina. Huwag mo nang isipin yon, Apo. Teka, baka naman wala nang natirang pera sa'yo para kahit papaano ay may pambili ka man lang ng merienda habang nasa trabaho. Huwag niyo na pong alalahanin yon, Lola. Nagsabi na po si Aling Marta sa akin kanina na simula raw bukas, libre na ako ng merienda sa kanya. Total, matagal naman na daw po ako nagtatrabaho doon. Sigurado ka, Apo, ha? Alalahanin mo, hindi maganda sa kalusugan ang nagtatrabaho ng gutom at walang laman ng sikmura. Opo, Lola. Sigurado po ako. Kahit magpunta pa kayo ron bukas at tanungin niyo si Aling Marta. Ay, kung totoo man yan di maganda kung ganon. Nakakapagtaka lang at parang bigla yatang bumait sa iyong bungangera mong amo. Mabait naman po talaga si Aling Marta. Sadyang madaldal lang at bungangera. Ayaw kasi niya nang nalilate ako sa pagpasok dahil wala siyang ibang katuwang dun sa nyugan. Pero ayos lang po dahil nauunawaan ko naman siya at saka nakasanayan ko na rin yung pagiging ganun niya.
Ang importante po, may trabaho ko. Di ba, Lola? Ay, nako, napakasipag mo talaga, Apo, at napakabuti ng puso mo. Alam kong sobrang natutuwa sa iyo ngayon ang mga magulang mo kung nakikita ka lamang nila. Masayang nagyakapan ang maglola matapos yun sabihin ng matanda. Ganoon nila pinapalipas ang pang-araw-araw na buhay. Kahit minsan kapos sa pangangailangan, subalit kontento at masaya na sila na magkasama. Kinabukasan, bago umalis si Dodong para pumasok sa trabaho ay pinaalalahanan siyang muli ni Lola Yuling tungkol kay Baron. Dodong, Apo, tandaan mo yung sinabi ko sa iyo kagabi, ha? Sakaling makasalubong at magkita kayo ulit ni Baron, ay umiwas ka na lamang at huwag mo na lang siyang papatulan. Opo, Lola, pero syempre, depende pa rin po kung paanong paraan niya ako pakikialaman. Kung alam ko naman na sobra na yung mga ginagawa niya at sinasabi niya sa akin, baka po mapilitan talaga ako na labanan siya. Ay nako, salot talagang taong yun sa lugar na ito. Ang mga kagaya niya, hindi nakakapanghinayang naburahin dito sa mundo. Ay siya, sige na, mag-iingat ka, ha? Salamat po, Lola. Kayo rin po, mag-iingat kayo rito. Lalo na mag-isa lang kayo dito maghapon. Ayos lamang ako, Apo. Nariyan naman si Albert na paminsan-minsan bumibisita rito para kumustahin ako at dalhan ng alimango. Ay siya, sige na, baka malate ka na naman sa trabaho. Tsak paliliguan ka na naman ng sermon ng amo mong si Marta. Natawa na lamang ang binata bago tumalikod at lumabas ng bahay. Naiwan naman mag-isa ang matanda at sinimulan na ang paglilinis ng buong kabahayan, kagaya ng kanyang nakasanayang gawin araw-araw. Samantala, habang naglalakad si Dudong, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang lola sa tinuran noon bago siya umalis kanina. Ano kayang ibig sabihin ni Lola sa sinabi niya na hindi nakakapanghinayang na burahin sa mundo si Kuya Baron? Sana naman wag siya makaisip na gumanti sa lalaking yun para sa akin. Tsak nasasaktan siya ng walang puso't halangang kaluluwa na taong yun. At kapag may nangyari masama kay Lola, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Babalikan ko talaga si Kuya Baron. Samantala, habang mag-isa sa bahay si Lola Yuling, naisipan niyang pumasok sa kanyang silid. Mula sa lumang aparador na nasa loob ng kanyang kwarto ay kinuha niya ang nakatagong hugis pulang metal na mayroong kandado. Binuksan niya yon gamit ang susi na nakaipit sa ilalim ng naturang metal. Mula roon, mayroon siyang inilabas na mga gamit, isang hugis manikang kulay itim na tela at may malaking kulay pulang mga mata. Naroon din ang isang malapad na botelya na naglalaman ng kulay dilaw na likido at may mga lumulutang na insekto katulad ng ipis at anay. Mayroon din alakdan na pawang mga walang buhay. At sa gilid ng botelya nakadikit ang isang kulay itim na karayom na animoy niluma na ng mahabang panahon. Matagal-tagal na rin mula nung huli kong nagamit ang mga ito. Nawa ay hindi na masundan pa ang pangyayaring yon at sana patuloy akong bigyan ng Diyos ng kababaang loob at malinaw na pangunawa para pigilan ang galit sa aking puso. Walang sino man ang nais na mabuhay sa puot at sama ng loob. Subalit kung iaadya ng pagkakataon, hindi na ako mag-aatubiling muling magpamalas ng itim na karunungang ito. Habang nasa ganoon siyang tagpo, narinig niya ang tila malalakas na sigaw na boses ng lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Hindi siya maaaring magkamali dahil si Baron ang pinagmumulan ng tinig na yon, habang sunod-sunod na tinatawag ang kanyang pangalan. Nagmamadali niyang muling ibinalik sa aparador ang hawak na hugis pusong metal at lumabas ng silid upang alamin kung ano ang nangyayari. Ano bang problema mong lalaki ka at ang aga-aga ay nag-iingay ka rito sa harap ng bahay namin? Anong kailangan mo sa akin? Masyado naman mainit ang ulo mo, tanda. Hihiram lang sana ako ng posporo para pang sindi rito sa sigarilyo ko. Wala naman siguro masama ron, di ba?
Bakit sa dinami-dami ng tao rito ay sa akin mo pa napiling manggulo? Wala akong posporo at hindi ako nakikipag-usap sa mga katulad mong salot. Hoy, Gurang! Sa palagay mo ba gusto rin kita makausap, ha? Nanghihiram lang ako ng posporo, yun lang. Huwag kang ilusyonada. Aba, wala ka talaga modong hayop ka. Lumayas ka rito kung ayaw mong buhusan kita ng mainit na tubig na lintik ka. Ang tapang mo naman, natma kong matanda. Sige, alis na ako. Pero tandaan mo to, ha? Hindi ako papayag na basta mo na lang ako ipagtabuyan ng ganito. Magkikita pa ulit tayo. At sinong tinakot mong buwisit ka? Sa palagay mo rin ba natatakot ako sa'yo? Hoy, Baron! Kung ang ibang tao rito sa lugar natin ay nagagawa mong sindakin, pues ibahin mo ako. Hindi porket matanda na ako at ugod-ugod na aatrasan kita. Ganun pala. Sige, pasensyahan na lang tayo, tanda. Layas! Ang dami mo pang sinasabi! Nagdadala ka lang ng kabalasan dito sa bahay namin! Matalim na tinitigan ni Baron si Lola Yuling at nagngingit-ngit na lumayo habang nanlilisik ang mga mata. At kahit malayo na sa bahay ng matanda ay hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig dito. Matapos ay naghihimutok ang kalooban na ibinato niya sa malayo ang hawak na sigarilyo. Akala yata ng lintik na yun matatakot ako sa mga sinasabi at kinikilos niya. Tingnan lang natin kung hanggang saan ka dadalhin ang kayabangan mo. Isang pitik lang ng mga daliri ko, pwede kong patigilin yung paghinga mo. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy na ng matanda ang ginagawang paglilinis ng bahay. Inayos din niya ang mga tanim na halaman sa bakuran at ipinaglaba ng damit ang kanyang apo na si Dodong. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang lahat, bagamat may mga nababalitaan silang panggugulo ni Baron sa kabilang eskenita at sa ibang baryo, hindi na lamang nila yon binigyan pa ng pansin. Narinig mo na ba yung balita tungkol dyan sa siraulong si Baron, Dodong? Po, hindi pa po, Lola. Bakit po? Ano po ba yung tungkol sa kanya? Galing dito si Albert kaninang umaga. Ibinalita niya sa akin na may binugbog daw na lalaki ang si Baron dun sa kabilang kalye kagabi. Ang sabi napatingin lang daw sa kanya yung lalaki tapos pinagsusuntok niya na kahit wala namang ibang dahilan. Ang tindi talaga ng taong yun, Lola, no? Mas maras na siya ngayon kumpara nung una. Bakit kasi hindi pa hulihin ng mga pulis yun Bakit yung mga katulad niya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, hinahayaan nila magpakalat-kalat dito sa baryo natin? Hindi kasi ganong kadali yun, Apo. Lalo pat nasa kabayanan ng mga pulis na dapat sana itutulong sa atin. Isa pa, ilang beses na bang nakulong ang lalaking yan matapos ayun, makalipas lang ilang araw, buwan o taon ay nakakalaya rin naman. Palagay ko tinatanggihan na lang yan dun sa kulungan dahil wala na rin namang pagbabago. O kaya may nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Basta Lola, palagi kayo mag-iingat dito sa bahay ha. Wala akong tiwala dun kay Kuya Baron. Tsaka nag-aalala ako para sa inyo. Apo, wag mo akong alalahanin. Ikaw nga ang iniisip ko dahil ikaw ang palaging nasa labas. Ano lang ba yung abangan ka niya o kaya naman puntahan ka ron sa palengke para gawan ng masama? Pero yun ang wag na wag niyang susubukang gawin dahil ako ang makakalaban niya. Lola, nakikiusap po ako. Kahit anong gawin ni Kuya Baron, huwag niyo na rin lang po siyang patulan. Katulad po ng lagi niyong sinasabi sa akin. Baka po kasi saktan niya kayo. Nako, Lola, hindi ko po talaga alam kung ano magagawa ko kapag nangyari yun. Sige na. Huwag na natin siyang pag-usapan at baka makadagdag lang yan sa mga isipin natin. Siya nga pala, may dala ring mga alimango si Albert nung pumunta rito kanina. Ginataan ko na yung iba at yung iba naman ay iginis ako sa luya. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Si Kuya Albert talaga. Hindi nakakalimot dalhan tayo ng biyaya. Baka mga mo'y alimango na yung pawis at tutut ko nito, Lola. Loko ka talagang bata ka. Halika na habang mainit pa yung kanin. Minsan kaya, Lola, yayain mo nang kumain dito si Kuya Albert para naman makasabay din natin siya. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya kanina.
Ang kaso ay nagluto rin daw yung nanay niya ng ulam, kaya doon na siya kumain sa kanila. Nakakahiya naman kung babaliwalain niya yung pagkaing luto ng nanay niya dahil niyaya ko lamang siya. Sa bagay nga po. Tara Lola, kumain na lang tayo. Matapos yun, muling masayang nagsalo ang maglola sa hapagkainan. Lihim naman na nagdarasal si Dudong para sa kaligtasan ng kanyang mahal na lola. Lalo pa at madalas ay mag-isa lamang yun na naiiwan sa kanilang bahay. Nung mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Subalit isang umaga, habang papunta sa palengke ang binatang si Dudong, muli niyang nakasalubong sa daan ang pakalat-kalat na si Baron. Iiwas sana siya, ngunit mabilis siyang hinarang ng binata. Psst! Oy, Dodong! Pahingi nga ng 50 pesos. Idadagdag ko lang dito sa pambili ko ng alak. Wala pa akong pera, Kuya Baron. Nakita mo naman papasok pa lang ako sa trabaho eh. Tsaka, ang aga-aga, iinom ka na. Hoy, ikaw wala kang karapatang pagsabihan o diktahan ako sa mga gusto kong gawin. Bigyan mo na lang ako ng pera. Akin na, bilis. Wala pa nga akong pera eh. Naibigay ko na kay Lola yung kinita ko kahapon. Alam mo, ikaw, kahit kailan napakadamot mo. Aray ko naman, Kuya Baron. Sumusobra ka na talaga eh. Akala mo hindi kita lalabanan? Humanda ka. Nagpambuno ang dalawang lalaki at nagpalitan ng malalakas na suntok. Walang sino mang nagtangkang umawat sa kanila dahil sa takot na baka madamay sa gulong yun. Habang nasa gitna sila ng suntukan ay humahangos na dumating si Lola Yuling. Ay, Diyos ko, Dodong, Apo, totoo pala yung isinumbong sa akin ni Albert na nag-aaway kayo ng walang hiyang Baron na ito. Tingilan mo, Apo ko, hayop kang Baron ka! Tumigil naman ang dalawa habang humihingal sa pagod dala ng pagsasalitan ng sapak at tadyak. Mabilis na tumayo si Baron habang si Dodong naman ay agad na nilapitan ng kanyang lola at agad na hinaplos ang bahagi ng muka na mayroong galos. Ayos ka lamang ba, Apo? Demonyo ka talaga, Baron. Malilintikan ka sa akin kapag may masamang nangyari sa apo ko. Ano naman ang gagawin mo, tanda? Sige nga. Hoy, kayong dalawang maglola Itong tandaan nyo, hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi ako papayag na basta-basta nyo na lang akong ipinapaya sa mga tao rito sa atin. Bakit? Sa tingin mo ba may iniingatan ka pang pangalan at kahihiyan? Hoy! Para sabihin ko sa iyo, buong baryo isinusuka ka na dahil sa mabantot na ugali mo. Tingnan lang natin kung may magagawa kayo sa pagbabalik ko. Mga walang ya kayo, mga buwisit! Huwag ka magsasalita ng tapos na mayabang ka dahil baka bumalik sa iyo lahat ng mga sinasabi mo. Lola, huwag niyo na pong patulan yan. Kahit ano pang gawin niyo, hindi tayo mananalo sa mga katulad niya. Umuwi na lang po muna tayo. Hindi ako natatakot sa iyo, tanda. Kahit ano pang sabihin mo. Hindi ako makakapayag na sa ganito lang matatapos ang lahat ng to. Nagpatuloy sa malakas na pagtawa ang lalaki habang iika-ika na naglakad papalayo. Kasunod noon ay inakay naman ng matanda si Dudong para muling bumalik sa bahay at gamutin ang kanyang mga sugat. Sinabi ko naman kasi sa iyo na huwag mo na lamang papatulan ng siraulong yon. Ayan tuloy, nagpangabot kayo. Hindi ko naman po talaga siya gustong patulan, Lola Kaya lang, siya tong una na nakit sa akin. Binatukan ba naman ako? Alangan naman manahimik lang ako, di ba? Sabi ko naman hindi ko siya papatulan, depende kung paano niya ako itrato sa susunod ng pagkikita namin. Kaya lang, pinilit niya akong labanan siya, Lola Ay, siya, sige na. Ang mabuti pa, huwag ka na lang kaya mo na magtrabaho ngayong araw. Magpagaling ka muna at magpahinga. Baka inaabangan ka pa nung damuhong yun sa kung saan. Hindi pwede, Lola. Inaasahan po ako ni Aling Marta ngayon. Kaya kahit late na, papasok pa rin po ako. Kaya ko naman po ang katawan ko Malayo sa bituka ang mga gasgas at pasana yan. Nasa ganoon silang pag-uusap nang dumating si Albert at agad yung pumasok sa loob ng bahay na puno ng pag-aalala. Kumusta ka, Dudong? Ayos ka lang ba? Pasensya na kung hindi ako nakapunta kanina. Inaasikaso ko kasi si tatay. Ipinaalam ko lang kay Lola Yuling yung nangyari kasi natanaw ko kayo mula sa bintana ng bahay namin na nagtatalo ni Baron kanina. Huwag mo nang isipin yun, Kuya Albert.
Okay naman na po ako. Maraming salamat nga pala ha. Sobra na talagang kademonyahan ng taong yun. Kampon yata ni Satanas yun eh. Gusto mo, abangan natin mamaya sa kanto? Pagtulungan natin bugbugin pag-uwi mo. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Huwag na huwag kayong magsisimula ng gulo, ha? Dahil kapag nagkataon, kayo ang sisisihin ng mga tao at kayo pa ang lalabas na masama. Kasi po, Lola, nakakagigil na yung ginagawa niya eh. Biro mo, hindi lang siya rito sa lugar natin gumagawa ng hindi maganda, pati na rin sa mga karatig baryo. May araw din sa atin ang hayop na yon. Pasasaan ba't makakahanap rin niya ng katapat niya? Pero Lola, kung hihintayin pa natin yung araw na yun, baka ubos ng pasensya ng mga tao rito at makagawa na ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag na kayo magpumilit pang ituloy ang plano niyong dalawa. Manahimik na lang muna tayo sa ngayon. Magugulat na lang kayo at isang araw, mas matindi pa ang sasapitin ng lalaking yon. Nagkatinginan naman ang dalawang binata at tila nagtatanong ang kanilang mga mata sa makahulugang tinuran na yon ni Lola Yuling. Subalit hindi na lamang nila yon binigyan pa ng pansin. Maya-maya nagpaalam na si Dodong na aalis para pumunta sa trabaho at umalis na rin si Albert para umuwi sa kanilang bahay. Lola, alis na po ako. Tsak hinihintay na ako ni Aling Marta sa pwesto. Mag-iingat po kayo rito ha. Sigurado ka bang kaya mo na magtrabaho ngayon? Pwede ka naman kasi magpahinga muna, Apo. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Okay na okay lang po ako. Hindi ko po pwedeng pabayaan yung trabaho ko dahil dun tayo kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin natin. Ay siya, sige. Kung hindi na kita mapipigilan, ikaw ang bahala, Apo. At ikaw naman, Albert, salamat sa pagpapaalam sa akin sa nangyari kanina. Kung hindi ako dumating, baka kung ano na nangyari dyan kay Dodong. Walang anuman po yun, Lola. Dodong, mag-iingat ka sa pagpunta sa trabaho, ha? Basta pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Lola Yuling, uuwi na po ako. Balitaan niyo po ako kung may mangyayari. Sana naman manahimik na ng tuluyan yung baron na yun para matahimik na rin ang baryong to. Sige po, tutuloy na po ako. Tumango na lamang si Dodong bago magkasunod na silang lumabas ng bahay ni Albert. Muli na iwang mag-isa ang matandang si Lola Yuling. Samantala, walang kaalam-alam si Dodong sa lihim na nakaraan ng kanyang lola. Hindi niya batid na may kakayahan yon sa pambabarang. Ayaw kasi ng matanda na ituro sa apo ang tungkol doon, kaya minabuti na lamang niya na wag yung ipaalam sa binata. Isa pa, wala na rin talaga siyang balak na muling isagawa yun matapos ang mahabang panahon na huli niyang sinubukan ang ritual ng pambabarang. Samantala, sa trabaho ni Dudong habang kausap ang amo na si Aling Marta. Hindi ka na sana pumasok, Dudong. Aba, 10:00 na ng umaga. Ngayon ka palang dumating. Anong tingin mo sa sarili mo? Kasosyo rito sa negosyo ko. Nakakapag-init ka ng ulo. Naku, pasensya na po, Aling Marta. May nangyari lang po na hindi maganda at hindi namin inaasahan. Napaaway po kasi ako sa isa naming kapitbahay kaya nagkaroon po ako ng mga galos at pasa. Kinailangan pang gamutin ni Lola bago po ako makaalis. Ay nako, wala akong pakialam kahit buong katawan mo pa magkaroon ng pasa at sugat. Ang lagay ay kasalanan ko pa ngayon. Sa susunod, kapag dumating ka uli ng ganitong oras, maghahanap na ako ng iba magtatrabaho sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag naman po sana, Aling Marta. Ako lang po ang inaasahan ni Lola para matustusan ang mga pangangailangan namin . Pangako, hindi na po mauulit. Sana po, huwag niyo na lang muna akong palitan. Huwag ka na marami pang sinasabi. Basta inuulit ko lang sa'yo, ha? Isang-isa na lamang, Dodong, papalitan na talaga kita. At wala akong pakialam kung ikaw lang ang inaasahan ng lola mo para magtrabaho. Ano naman sa akin? Kesa naman to negosyo ko ang maperwisyo. Ay nako, sige, trabaho na! Hindi na lamang sumagot pa ang binata. Sa halip ay mabilis na siyang kumilos para simulan ang kanyang trabaho. Sanay na siya sa ugali ng kanyang amo. Bagamat ganun yun magsalita ay hindi naman siya tinatanggal dahil halos maglilimang taon na siyang naninilbihan sa ginang at kabisado niya na rin ang pasikot-sikot sa negosyong yun.
Samantala, habang mag-isa lamang sa tinutuluyang bahay si Baron, galit na galit siyang nagsasalita ng mag-isa. Mga buisit kayo! Walang sino man ang pwedeng mamahiya at manakit sa akin ng ganun-ganun na lang. At hindi ako papayag na isang kargador sa palengke lang ang gagawa sa akin nun. Hintayin yung pagbabalik ko. At ikaw ang uunahin ko, matandang hukluban. Kinabukasan, habang magkausap sina Dodong at Lola Yuling, nabanggit ng matanda sa kanyang apo ang tungkol sa nangyaring pagtatalo nila ni Baron noong nakaraang araw. Hindi kasi niya yun masabi kay Dodong ng mga nagdaang araw dahil batid niya na sariwa at mainit pa ang nangyaring gulo sa pagitan ng dalawang lalaki. Kumusta nga palang trabaho mo, apo? Nasermonan ka ba ni Marta? Ayos lang naman po, Lola. At tungkol naman dun sa panenermo ni Aling Marta, normal naman po sa akin yun. Ganun lang po talaga siya. At alam ko rin naman na mali yung ginawa ko kasi late nga akong pumasok. Pero syempre, minsan natatakot pa rin ako kapag sinasabi niyang tatanggalin ako sa trabaho kapag inulit ko pa yung pagiging late ko. Ay, pasensya ka na, Dudong, ha? Nauobliga ka tuloy na magtrabaho para buhayin ako. Hayaan mo, kapag nawala na ako, hindi ka na mahihirapan pa. Lola, wag naman pong ganyan. Tsaka, wala akong pinagsisisihan sa mga ginagawa ko ngayon. Kayo nag-alaga at nagpalaki at nag-aruga sa akin mula nung mawala si nanay at tatay. Kung tutuusin nga, kulang pa lahat ng ginagawa kong ito para sa inyo eh. Ay nako, napakabuti mo talagang bata, Dodong. Kaya hindi ako papayag na gawang ka ng masama ng kahit na sino, lalong-lalo na ng Baron na yon. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Lola. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Ay siya nga pala, total napag-uusapan na rin natin ang halimaw na lalaking yon. Maalala ko lang, noong nakaraang linggo nga pala nagkaroon kami ng pagtatalo noon dito sa harap ng bahay. Po, bakit ngayon nyo lang po sinabi sa akin ang tungkol dyan? Magulo pa kasi ang lahat nitong mga nakaraang araw. Katatapos lang ng away na nangyari sa inyo at ayaw ko namang idagdag pa yon dahil baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa pagitan ninyo ni Baron. Ikinwento ng matanda kay Dodong ang buong pangyayari tungkol sa naging engkwentro nila ni Baron. Matapos niyang isalaysay ang lahat, hindi maiwasang magalit at mag-alala ng binata para sa kanyang Lola Yuling. Napakawalang hiya talaga nun ah. Pati kayo dinadamay niya sa kalokohan at bisyo niya. Bakit pati pansin din ng sigarilyo dito niya pa iaasa sa ibang tao? Uupakan ko yung pag nakita ko eh. Ay, wag mo na akong alalahanin, apo. Kaya kong sarili ko. At kung magkakataon man na may gawin siyang masama sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakabawi sa paraan na alam ko. Ano man pong ibig ninyong ipahiwatig sa sinabi niyong yan, sana po hindi mangyari ang iniisip nyo. Dahil pag nagkataon, baka madungisan ko ang kamay ko kahit hindi ko gustuhin. O siya, wag na nga natin masyadong pakaisipin pantukmol na yon. Ang mahalaga ngayon, hindi na natin siya nakikita rito sa lugar na ito. Baka kung saang lupalop na naman yun naghahasik ng lagim. Pero mag-iingat pa rin po tayo, Lola. Ang mga kriminal at katulad niyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, tahimik na kumikilos kapag may gustong gawin. Naalala ko rin yung huli niyang sinabi nung nagpang-abot kami. Nagbanta siya na hindi pa raw siya tapos sa atin at babalikan niya pa raw tayo, Lola. Gawin niya na kung anong nais niya at gagawin ko rin ang nararapat para sa kanya. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola? Hindi na lamang nagsalita pa ang matanda. Sa halip, pinilit nitong ibahin ang usapan nang sa ganon ay hindi na siya usisain pa ng kanyang apo. Samantala, sa gitna ng katirikan ng araw sa may bandang kanto, naroon si Baron. Nagpapabalik-balik ng lakad na animoy mayroong hinihintay. Hit-hit buga ang kanyang ginagawa sa hawak na sigarilyo habang pawis na pawis. Pwede na siguro rito. Maghihintay na lang ako ng mga dadaan. Kailangan kong gawin to para makakain at makabili ng alak. Uhaw na ako. Maya-maya pa, may parating na isang ali na may bitbit na bayong sa magkabilang kamay.
Nakasukbit sa balikat ang isang maliit na bag. Tamang-tama. Mukhang tiba-tiba ako rito ah. Mukhang may-ari ng karinderya. Maraming pera to. Kunwari, magalang niyang sinalubong ang ginang na may hawak ng mga bayong at nginitian, saka siya nagsalita. Ale, mukhang mabigat po yan dala niyo ah. Akin na po, tutulungan ko na kayo. Huwag kayong mag-alala, libre lang. Hindi ako magpapabayad. Ay, salamat naman at may nagmagandang loob rin sa wakas. Sige nga, ihot. Ngawit na rin ako eh. Wala kasing masakyan na tricycle. Nang ibaba ng Ali ang isang bayong sa lupa, mabilis ang mga kamay na hinablot ni Baron ang bag noon na nakasabit sa kanyang balikat. Tagumpay naman na nakuha yun ng lalaki at singbilis ng hangin na kumaripas ng takbo papalayo. Ay, magnanakaw! Diyos ko, yung bag ko kinuha ng magnanakaw! Tulungan niyo po ako! Tulong! At dahil walang masyadong taong dumaraan sa lugar na yon, walang sino mang tumulong sa Ali hanggang sa makalayo at hindi niya na nakita pa kung saan nagsuot si Baron. Dahan-dahan at nanginginig ang mga tuhod na tila nawawalan ng pag-asa. Napaupo na lamang ang Ali sa lupa habang umiiyak. Kinagabihan, kauuwi pa lamang ni Dodong buhat sa trabaho, kausap ang kanyang lola sa sala nang marinig nila ang pagkatok at pagtawag ni Albert sa kanilang pangalan. Pinagbuksan siya ni Dodong at pinapasok sa loob ng bahay. Kumusta, Kuya Albert? Mabuti na padalaw ka. Ayos lang naman ako, Dodong. Magandang gabi po, Lola Yuling. May narinig lang akong balita tungkol kay Baron. Nako, hindi na sana ako interesado pang pag-usapan ng tungkol sa mga demonyo, pero, sige na, anong nabalitaan mo tungkol sa lalaking yon? Patay na ba? Nako, patawarin po ako ng Diyos. Ay, si Lola talaga. Pero Chuck, masamang balita na naman yan. Sana lang hindi siya rito gumawa ng panibagong gusot sa baryo natin. Tama ka, Dudong. Masamang balita nga talaga. Si Baron daw kasi nang snatch ng bag ng isang ali na may-ari ng kainan dun sa kabilang baryo. Natsyempohan niya raw yung ali na dumaan dun sa kanto kaya nagawa niya yung plano niya. Nakita mo na? Ang hinayupak na yon. Kung hindi rito sa atin gumagawa ng problema ay sa ibang tao naman. Bakit ba kasi hindi na lang mamatay ang lintik na yan? Nakakaawa nga yung ali kasi pambayad niya pala sa upa ng pwesto yung 5,000 nasa wallet na nasa loob ng bag niya na kinuha ni Baron. Bakit hindi nila ipablatter at ipahanap sa pulis? Marami naman makakapagturo kung saan ang bahay na tinutuluyan nun, di ba? Yun pa nga ang problema eh. Ginawa na nila yun kaya lang wala na raw siya dun sa bahay niya. Wala na rin yung mga gamit at hindi na rin alam ng mga kapitbahay natin kung saan siya nagpunta. Malamang nagtatago na yon. Sukat ba namang makakuha ng 5,000, di ilang araw niyang panggastos yon. Paano kasi walang trabaho at walang nagpapalamon sa kanya kaya tanging pagnanakaw na lamang ang ginagawang diskarte? Hindi ko na alam kung tao pa ba maituturing yan si Kuya Baron. Alam ko naman dati pa siyang ganyan pero habang tumatagal parang mas lumalala pa siya. Kung totoo nga nagtatago na siya at nagpakalayo-layo na, ibig sabihin, magandang senyales yan para sa atin at sa mga taga rito kasi wala nang salot at gagawa ng gulo. Alam kong hindi magtatagal, lalantad ulit yun. Di ba nagawa rin niya yun dati? Pero makalipas lang ang ilang linggo, nagpakita na ulit na parang wala lang nangyari. Walang katapusan ang kasamaan ng taong merong bisyo na katulad niya. At halangang bituka, tandaan niyo yan. Pero sana kung nasaan man siya ngayon, doon na siya mailibing ng buhay. Ewan ko ba, hindi pa rin tayo sigurado sa ngayon. Basta mag-iingat pa rin tayo at huwag tayo magpakakampante. Maraming salamat sa pagbabalita, Kuya Albert ha. Ikaw rin, palagi kang mag-iingat. Walang anuman. Lola Yuling, palagi kang magsara ng pintuan kapag mag-isa ka lang dito ha. Maganda na po yung sigurado tayong lahat. Maraming salamat sa paalala mo, Albert. Ako nga tong matanda at dapat na nagpapaalala sa inyo ng lahat pero salamat sa iyo, iho. Matapos ang usapang yon, nagpaalam na si Albert para umuwi upang bantayan ang ama na may sakit. Kasunod, isinara na rin nila Dodong ang pinto at mga bintana ng kanilang bahay.
Naisip niya na mas higit pa sa demonyo ang kalaban nila ngayon dahil tahimik at hindi nila alam ang mga sunod na hakbang ni Baron. Makalipas ang ilang araw, naging normal at maayos naman ang lahat. Hindi na sila umasa pa na muling magpapakita sa lugar si Baron, subalit isang umaga, habang nagwawalis sa bakuran ang matanda at mag-isa lamang muli sa kanilang bahay, isang pangyayari ang hindi nila inaasahan na magaganap. Yari ka sa akin ngayon, tanda. Susubukan ko kung anong pakiramdam ng makunat na gurang kumpara sa virgin na bata. Masyado kang pakialamera. Mamaya, sigurado mananahimik yung bibig mo. Ang tagal ko na palang hindi nalilinisan tong labas ng bahay. Ay, napakadami nang nalaglag na to yung dahon. Teka, mukhang maganda ang panahon ngayon na. Sana nga iwag nang umulan ng matuyo naman itong mga sinampay ko. Nagmamasid-masid naman si Baron at panakanakang nagkukubli sa isang puno ng ipil-ipil sa di kalayuan. Tila ba humahanap yon ng tamang pagkakataon. Mula sa kanyang pwesto, tanaw niya ang matanda na nakasuot lamang ng duster at abala sa kanyang ginagawa. Naku, nakalimutan ko pala yung posporo dun sa loob. Teka, makuha nga muna tang masilaban ko na rin itong mga basura pagkatapos kong walisin. Pakanta-kanta at saglit na pumasok sa loob ng bahay si Lola Yuling para kunin ang naturang posporo. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Baron at mabilis siyang nagtungo sa bahay noon. Nagmamadaling pumasok sa loob at kinandado ang pintuan. Ikaw, hayop ka! Akala ko patay ka na! Anong ginagawa mo rito? Sino nagsabi sa'yong pwede kang pumasok dito sa pamamahay ko? Ako mamamatay? Masamang damo kaya ako? At sigurado ako na mas mauna ka pang mamatay kesa sa akin. Demonyo ka! Lumayas ka rito! Hindi kita kailangan! Kapag hindi ka umalis, sisigaw ako at tatawag ako ng pulis! Matapos yun sabihin ng matanda, mabilis siyang hinablot ni Baron at nahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Kasunod noon, tinakpan ni Baron ang bibig ng matanda at hindi na hinayaan pa na makapagsalita. Sige nga! Ngayon sumigaw ka! Sigaw! Nakalimutan mo na ba yung sinabi kong babalikan ko kayo ng apo mo at hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti? Pakailamera ka kasi! Ikaw ang dapat na nawawala rito sa lugar natin. Alam mo ba yon? Nakadampot naman ng kutsilyo si Lola Yuling mula sa lamesa kung saan siya isinandal ng lalaki. Agad niya yung itinutok sa mukha nito, subalit mabilis rin na nahawakan ni Baron ng mahigpit ang kanyang kamay. At talagang lalabang ka pa talaga, ha? Sige nga, subukan mo itarak sa akin yung hawak mong kutsilyo. Mas hinigpitan pa ng lalaki ang pagkakahawak sa braso ng matanda, hanggang sa mamanhid yun at tuluyan ng mabitawan ang hawak na patalim. Nang mga sandaling yun, hindi pa rin makapagsalita si Lola Yuling dahil nananatiling nakatakip sa kanyang bibig ang kamay ng binata. Sinubukan niyang kagatin ang palad ni Baron, subalit hindi yun tumalab dahil pawang mga gilagid na lamang ang nasa kanyang bibig. Akala mo ba marami ka pang ngipin? Kakagatin mo ako? O sige yan, kagat! Kagatin mo! Hindi mo kaya, di ba? Kasi nga, matanda ka na, kulubot ka na at kulang-kulang na ang ngipin mo. Ubod lakas na siniko ng matanda sa sikmura ang lalaki, at saglit siyang nabitawan noon. Tatakbo na sana patungo sa pinto si Lola Yuling, ngunit dahil mahina at mabagal ng kumilos, naabutan siya ni Baron at malakas na sinuntok sa kanyang sikmura, na tuluyang nagpabagsak sa kanya habang hirap na hirap sa paghinga. Hayop ka talaga, Baron. Pagbabayaran mong lahat ng ginagawa mong ito. Huwag ka nang maraming satsat pa, Lola. Halika na sa kwarto. Gusto ko nang makatikim ng balat na singkunat ng kalabaw. Pasok! Nang mahawakan ni Baron ang duster ni Lola Yuling, agad yung napunit
kasabay ng pagsampal niya sa pisngi ng matanda. Wala nang nagawa pa si Lola Yuling kung hindi ang tahimik na umiyak at magdasal. Galit man, wala siyang lakas upang labanan ang marahas na binata. Ngayon, simulan na natin ang totoong laban. Sigurado ako maglulupasay sa galit yung apo mong iyakin kapag nakita niyang itsura mo mamaya. Hayop ka! Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mong ito, Baron! Kasunod noon, tuluyan ng naisakatuparan ng binata ang masamang balak kay Lola Yuling. Walang awang pinagpupunit niya ang bawat kasuotan noon at pabalyang inihiga sa papag na nasa loob ng silid. Paminsan-minsan sinasampal pa niya yon sa tuwing magpupumiglas hanggang sa tuluyan ng manghina at hindi na magawa pang makakilos. Makalipas ang halos 30 minuto, nagmamadaling lumabas ng bahay nila Lola Yuling si Baron. Isinara niya ang pinto at pawisan ang buong katawan habang nagpalinga-linga sa buong paligid. Tagumpay ang plano mo, Baron. Lupit mo. Bagay lang sa iyo yan, tanda. Di ka naman pala masarap, kayabang mo. Pero mahalaga, nakaganti na ako sa iyo. Tulungan niyo ako! Sa di kalayuan, natanaw ni Albert ang nagmamadaling si Baron habang papalayo mula sa bahay nila Lola Yuling. Kunot ang noo siyang napatanong sa kanyang sarili. Teka, si Baron yun ah. Nandito na pala ulit yung animal na yan. Pero bakit parang dun siya nanggaling sa bahay nila Lola Yuling? Tapos, pawis na pawis. Tsaka nagmamadali. Diyos ko, huwag naman po sana. Nagmamadaling nagtungo sa naturang bahay si Albert upang alamin ang sitwasyon ng matanda. Tao po! Tao po! Lola Yuling, nandiyan po ba kayo? Nang walang marinig na anumang sagot mula sa loob, itinulak niya ang pintuan para mabuksan. Inisa-isa niyang suriin ang bawat parte ng bahay upang hanapin si Lola Yuling. Hanggang sa marating niya ang silid na kinaroroonan noon, at laking gulat niya, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Diyos ko, Lola Yuling, ano pa nangyari? Bakit puro pasayang braso niyo at bakit putok yung mga labi ninyo? Si Baron po ba may gawa nito sa inyo? Habang nakabalot ng manipis na lumang kumot ang matanda, nakahigayon sa papag at halos hindi na kayang magsalita pa. Subalit sa hirap na boses ay pinilit niya pa ring sumagot. Pinagsamantalahan ako ng hayop na Baron na yon. Bigla na lamang siyang pumasok dito sa bahay at ginahasa niya ako, Albert. Ang walang hiyang yun, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala nakita ko siya nagmamadaling lumabas galing dito sa bahay ninyo. Hindi pwedeng hindi ito malaman ni Dodong. Papakiusap, Albert. Utang na loob. Huwag mong ipaalam at huwag mong sasabihin kay Dodong ang nangyari. Siguradong susugurin niya si Baron at ayaw kong mapahamak siya ng dahil lamang sa akin. Pero Lola Yuling, kailangan nating mapanagot si Baron sa ginawa niyang yan sa inyo. Kailangan niya makulong at humarap sa batas. Ako na lamang ang bahana, Albert. Sa ngayon, sundin mo na lang ang pakiusap ko sa iyo na huwag sasabihin sa aking apo ang nangyaring ito. Magdadahilan na lamang ako ng ilang bagay basta ayaw ko siyang mapahamak sa kamay ni Baron. Mangiyak-ngiyak na pinagmasdan ni Albert ang kalagayan ng matanda habang napapapikit sa labis na awa doon. Kasunod ay ikinuha niya yon ng tubig na maiinom at inalalayang makaupo sa papag. Ilang saglit pa, kahit papaano ay nagkaroon na ng konting lakas si Lola Yuling. Maraming salamat sa iyo, Albert. At nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi ako tinuluyan ng lintik na lalaking yon.
Pero inaasahan kong wala kang anumang sasabihin kay Dodong. Kung napaaga lang sana ako ng punta rito, baka ako pa mismong pumugot sa ulo ng demonyong Baron na yun. Labis-labis ng kasama ang ginagawa niya, Lola Yuling. May tamang pagkakataon para sa paghihiganti, Albert. Ipaubaya na lamang natin yun sa Diyos. Teka, baka may gagawin ka pa. Kung ako ang iniisip mo, ayos na ako. Maraming salamat ulit sa iyo, Albert. Sige po, Lola Yuling. Gusto man po kitang samahan kahit sana hanggang sa pag-uwi ni Dodong, pero kailangan ko rin po kasing bantayan at alagaan si tatay. Nauunawaan kita. Huwag mo na akong alalahanin. Mas kailangan ka ng iyong ama. Kinagabihan, halos mawalan ng ulirat si Dodong nang madatnan at makita ang bugbog saradong itsura ng kanyang lola. At kahit anong pilit niya sa matanda, hindi nun sinabi ang katotohanan. Lola, sabihin niyo na po kasi sa akin ang totoo. Ano po ba talaga nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura niyo? Putok yung labi niyo, tapos ang dami niyo pang pasa sa braso. Wala nga lamang ito, Apo. Kanina kasi nagwawalis ako sa labas. Hindi ko napansin na may bato pala sa lupa at natapakan ko. Kaya ayun, nagpagulong-gulong ako kaya ako nagkaroon ng mga pasa na ito. Tumama rin ang labi ko sa lupa kaya pumutok. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lamang ako. Nilapitan niya ang matanda at niyakap. Mabuti na lamang nakapagbihis na noon si Lola Yuling, kaya hindi na nakita pa ni Dodong ang mga pasa sa kanyang katawan. Naramdaman ng binata na tila mainit ang kanyang lola at napagtanto niya na nilalagnat yun. Saglit lang po, Lola. Lalabas lang po ako para bumili ng gamot. Kailangan niyo po yung inumin kasi nilalagnat na kayo. Huwag ka na mag-abala pa. Magiging maayos din ang lagay ko. Teka, kumain ka na ba? Ipaghahain kita, kaya lang ay hindi ako nakapagluto ng ulam. Hindi pwedeng hindi kayo iinom ng gamot, Lola. Kailangan yung gumaling para hindi na lumala pa yung kondisyon nyo. Ako na lang din ang maghahain ng hapunan natin. Kailangan nyo rin kumain para umepekto yung iinumin yung gamot mamaya. Bibili na lang din po ako ng lutong ulam dun kay Mang Lando. Hindi na hinintay pa ni Dodong na magsalita ang kanyang lola dahil batid niyang pipigilan lamang siya noon. Nagmamadali na siyang lumabas para bumili ng gamot. Ilang hakbang pa lamang, nakasalubong niya si Albert na halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nalulungkot ako, Kuya Albert. May lagnat kasi si Lola. Naaksidente raw siya kanina sa bahay habang naglilinis. Ano? Ang ibig kong sabihin, kawawa naman si Lola Yuling. Painumin mo kaagad ng gamot, ha? Mahirap na, baka lumubha pa ang kalagayan niya. Yun na nga eh. Sige kuya, bibili muna ako sa tindahan para makainom na si Lola. Dadaan na rin ako sa karinderya ni Mang Lando. Usap na lang tayo sa susunod, ha? Bagamat gustong-gusto nang ipagtapat ni Albert kay Dodong ang totoo, subalit ayaw naman niyang biguin ang matanda sa pakiusap noon sa kanya. Naisip niyang sabihin na lamang ang tungkol doon sa ibang pagkakataon, saka naglakad na pauwi sa kanilang bahay. Nang mga sumunod na araw, hindi pa rin gumagaling ang lagnat ni Lola Yuling. Ngunit kahit papaano nakakakilos na yun na maayos at nakakapagsalita na rin ng tuloy-tuloy. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakikita na nilang muli si Baron sa kanilang lugar. Pakalat-kalat na naman yun habang patuloy na nambuburaot at namemerwisyo ng mga tao. Napagpasyahan na rin ni Dodong na magpaalam sa amo na si Aling Marta na hindi muna siya makakapasok para maalagaan at mabantayan ang kanyang lola. Ganon ba, Dudong? Kailan pa ba may lagnat yung Lola Yuling mo? Napainom mo na ba siya ng gamot? Nakakakain naman ba siya na maayos? Nung isang araw pa po eh. Opo, nakakainom naman siya ng gamot at pinapakain ko po kahit lugaw lang para magkaroon ng laman ng sikmura niya. Lugaw? Diyos mio!
Paanong lalakas at gagaling ang lola mo kung puro lugaw lang ang ipapakain mo? Yun lang po kasi ang kaya kong ibigay sa kanya, tsaka gusto rin naman daw po niya ng lugaw. Gusto niya kasi wala na siyang pagpipilian. O siya, sige, itong pera. Ibili mo ng prutas, gamot at maayos na pagkain ng lola mo para gumaling naman kaagad. Pasensya ka na kung hindi ako makakadalaw sa kanya, ha? Alam mo namang hindi ko pwedeng iwanan to negosyo ko. Ikumusta mo na lamang ako sa kanya. Naku, maraming salamat po, Aling Marta. Hindi ko naman po inaasahan to. Nagpunta lang po ako rito para magpaalam at para hindi ninyo ako palitan dahil baka po ilang araw pa akong hindi makapagtrabaho. Sige na, tanggapin mo na yan. At tungkol naman sa trabaho mo rito, hindi naman kita papalitan talaga. Ang hirap na makahanap ng tunay na mapagkakatiwalaan at masipag na trabahador sa panahon ngayon. Ang mahalaga, pagalingin mo muna yung lola Yuling mo, saka ka na lamang bumalik kapag okay na siya, ha? Maraming salamat po sa pangunawa, Aling Marta. Hayaan niyo po, pagkagaling ni Lola, magtatrabaho na ako agad rito para mabayaran ko tong ipinahiram ninyo. Hoy, sino nagsabing hiram mo yan? Huwag mo nang bayaran yan. Tulong ko na yan sa inyo ng lola mo. Ay siya, sige na, baka hinihintay ka na nun. Naluluhang umalis si Dodong matapos ang usapan nilang yon ng kanyang amo. Hindi kasi siya makapaniwala na kahit masakit magsalita si Aling Marta ay handa yung tumulong sa kanila ni Lola Yuling. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang lagay ng matanda. Nagpasya na noon na bumalik sa kanyang trabaho si Dodong kinabukasan. Habang kausap niya si Albert sa tindahan, hindi na yun nakatiis. Ipinagtapat na sa kanya ang nangyari sa kanyang lola. Kuya Albert, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Ako medyo masaya na kasi magaling na si Lola. Sa wakas makakabalik na rin ako sa trabaho. Dodong, may gusto kong ipagtapat sa iyo eh. Huwag ka sana magagalit sa akin dahil inilihim ko ang katotohanan, ha? Yun kasi ang pakiusap sa akin ng lola mo eh. Pero hindi na kasi kaya ng konsensya ko na hindi sabihin sa iyon lahat dahil alam kong karapatan mo itong malaman. Teka, ikaw ba talaga yan, Kuya Albert? Sobrang seryoso naman yata niyan. Ano ba yun? Sige na, sabihin mo na. At doon isa-isang ipinagtapat ni Albert ang lahat. Mula sa nakita niyang paglabas ni Baron sa kanilang bahay hanggang sa nasaksihan niyang itsura ni Lola Yuling sa kwarto nito. Nagpupuyos at halos umusok ang ilong ni Dodong sa labis na galit dahil sa kanyang natuklasan. Nagpasalamat din siya kay Albert sa pagiging tapat noon sa kanya. Nagmamadaling sinugod ni Dodong si Baron na noon ay nagkakarakrus sa di kalayuan, kalaro ang mga kakilalang lasinggero. Nag-aalalang sumunod naman si Albert kay Dodong habang pilit siyang pinipigilan, subalit hindi niya maawat ang kaibigan, kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang kay Dodong. Hayop ka talaga, Kuya Baron! Mas masaul ka pa sa demonyo! Aba, lokon to ah. Bakit mo ako sinuntok ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit hindi? Ang laki na kasalanan ginawa mo sa lola ko at hindi ako papayag na ganun lang yun. Lintik ka, nakakadami ka na. Hetong sa'yo gunggong ka. Matapos muling suntukin ni Dodong ang lalaki sa ikalawang pagkakataon ay tinadyakan naman siya noon. Natumba sa lupa si Dodong at doon ay nakapanya ang isang tipak ng bato. Nang akbang susuguri na siyang muli ni Baron, ubod lakas niyang ipinalo sa ulo nito ang hawak niyang bato. Hindi ka talaga marunong madala ha? Akala mo atrasan kita? Hetong sa'yo para sa ginawa mo kay Lola. Bagamat tinamaan si Baron ng naturang bato ay mabilis naman yun nakabawi. Siya naman ang nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at sipa kay Dodong. Sinubukan namang umawat ni Albert, ngunit nasa kalagitnaan na ng mainit na bakbakan ng dalawa, kaya hindi niya yon mapaghiwalay. At nang makita niyang bugbog sarado na ang kaibigan na si Dodong, tumulong na rin siya at pinagsusuntok na rin si Baron.
Ngunit hindi niya alam na may dala palang patalim ang lalaki at nasaksak siya noon sa balikat. Isa ka pandamukal ka, pakailamero! Hetong sayo! Kuya Albert! Yan ang bagay sa inyo, mga pakailamero at abala sa mga trip ko. Magsama-sama kayo mga buwang! Dahan-dahan na paatras si Albert habang hawak ang sugatang balikat. Sa takot ng mga taong naroroon, sa halip na umawat ay nagsitakbuhan na lamang sila upang hindi na madamay sa gulo. Nanlilisik ang mga matang nagtatakbo palayo si Baron nang makita ang duguan na si Albert. Kuya Albert, umuwi na muna tayo. Ipagamot natin kay Lola Yuling ang sugat mo. Kahit kapwa sugatan at nahihirapan, sinikap nilang lumakad papauwi. Magkaakbay at iika-ika na binaybay nila ang daan hanggang sa marating nila ang bahay ni Lola Yuling. Diyos ko, ano ba nangyari sa inyo mga bata kayo? Saan ba kayo nanggaling? Sorry po, Lola. Sinugod ko po kasi si Kuya Baron nung malaman ko yung ginawa niya sa inyo. Ipinagtapat na po ni Kuya Albert sa akin ang lahat. At galit na galit ako kaya hindi ko napigilang suntukin si Kuya Baron. Tumulong po sa akin si Kuya Albert pero hindi namin alam na may dala palang patalim yung lintik na yun kaya nasaksak siya. Saglit na natigilan ang matanda. Subalit muling nagpatuloy sa ginagawa para talian ng tela ang sugat ni Albert. Agad siyang nagpakulo ng mga dahon upang ipanglanggas sa sugat ng lalaki at muling bumalik sa upuan upang harapin ang kanyang apong si Dodong. Ngayong alam mo na ang lahat, ang dapat mo lang gawin ay manahimik. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para managot ang Baron na yan. Ayaw ko mapahamak ka, Apo. Katulad nito, nadamay patuloy si Albert. Pero Lola, ayaw ko rin po kasi mapahamak ka, kaya ako na lang ang gumanti para sa inyo. Tingnan mo nga yung ginawa ni Kuya Baron, oh. Hindi ako papayag na hindi makaganti, Lola. Husto na, Dodong. Basta makinig ka na lang sa akin at ako nang bahalang maningil kay Baron. Magugulat ka na lamang sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kailangan ko na munang gamutin ang mga sugat ninyo ni Albert. Makalipas ang ilang araw, habang mag-isa lamang si Baron sa tinutuluyan niyang barong-barong sa tagong lugar na nasa kalagitnaan ng kabukiran, masaya siyang nagising, nag-iinat habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa paligid, habang nilalanghap ang sariwang hangin. Mas masarap pang tumira dito eh. Walang mga pakialamerong kagaya ng maglola na yun. Pati yung sausawero nilang kaibigan na si Albert. Mga panira sa plano ko. Ngayon tingnan lang natin kung mahanap pa nila ako rito. Tsaka kung totoo nagsumbong na sa pulis yung mga yun eh, di sana nung mga nakaraang araw pa may naghanap na sa akin. Ay, malaya ka pa rin, Barong. Hayaan mo maghanap sa iyo yung mga hampas lupa at duwag mong kalaban. Doon na siya namalagi matapos ang insidente sa pagitan nilang tatlo ni Dodong at Albert. Gumawa siya ng tagpi-tagping kubo na tanging siya lamang ang nakakaalam at malayo sa mga tao. Malapit na pala maubos yung pera at mga pagkain ko ah. Kailangan ko na naman dumiskarte sa baryo. Ang hirap ng buhay mo, Baron! Pero masaya. Kinagabihan, nagpasya ang lalaki na wag muna magtungo sa ibang lugar dahil batid niyang mainit pa ang sigalot na kanyang nagawa sa baryo ni Dodong. Kaya naman inilabas na lamang niya ang isang kahan ng sigarilyo at nagsindi noon bago naghit-hitbuga habang nakatambay sa labas ng kanyang barong-barong. Ilang saglit pa, nagpasya na siyang pumasok para matulog. Samantala, sa bahay naman ni Lola Yuling at Dodong, habang mahigpit nang natutulog ang binata, doon naman nagsimulang isagawa ng matanda ang paghihiganti sa lalaking si Baron. Dumating na ang oras mo, Baron.
Gusto na ang lahat ng kasamaan at kasakimang ginagawa mo. At kahit batid kong labag sa batas ng Diyos ang aking gagawin, wala nang mas hihigit pa sa kasamaan ng pagkatao mo. Doon, inilabas niya ang mga kagamitan sa pambabarang na nakatago sa lumang aparador. Kinuha niya ang hugis lapad na bote na naglalaman ng mga insekto kagaya ng ipis at anay na mayroon ding alakdan. Palutang-lutang ang mga yon sa kulay berdeng likido na nasa loob ng naturang bote. Kasunod ay hinawakan niya ang manikang kulay itim at itinusok sa bandang dibdib noon ang isang karayom. Maya-maya pa, nagsimula ng umusal ng mga orasyon ang matanda. Mahina sa simula hanggang sa palakas ng palakas na animoy sumasagisag sa matinding galit at puot. Samantala, biglang nagising si Baron mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nasusuka ako. Lentik. Storbo naman Natutulog ang tao Ha? Ano to? Bakit? Ba't may anay? Saan nanggaling ang mga insektong to? Bukod pa ron, nag-iiwan din ng mga piraso ng lupa ang bawat anay na lumalabas sa kanyang bibig. Parami ng parami ang lupa na yun hanggang sa mabarahan na ang kanyang lalamunan. Tinangka pa sana niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit hindi niya na nagawa dahil napuno na ng lupa ang kanyang bibig. Maya-maya pa, naramdaman niyang tila unti-unting napupunit ang balat sa buo niyang katawan. Naglilikha yun ng mga sugat na parabang nasusunog. Mula roon, nagsilabasan ang mga alakdan at kinakain ang katawan ng lalaki hanggang sa pumasok yun sa kaloob-looban ng kanyang laman. Pinilit niyang magsalita at sumigaw. Walang iya baka anak na to. Ako pag ginawang pulot na. Muli, namilipit si Baron sa sakit habang unti-unti na kinakain ng mga alakdan ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Pumasok ang mga yun sa kanyang tainga, ilong at mata. Maya-maya pa, kusang dumilat ang kanyang mga mata na animoy may malakas na pwersa na pilit yung ibinubuka. Mula roon, nagsipulasan ang iba't ibang kulay ng ipis. Ilang saglit pa, sumirit ang pinaghalong malapot at mabahong amoy ng dugo at nana. Isang pinakamalakas na sigaw ang pinakawalan ni Baron bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Kinabukasan. Ay, Dodong, di ba malapit kayo ron sa malawak na gulod na katabi ng bukid? Po? Opo. Bakit po? Ano pong meron dun? Wala ka bang nabalitaan kanina bago ka umalis sa lugar ninyo? May natagpuan daw na patay dun Pagkakadinig ko Baron daw ang pangalan. Yun ang sabi nila. Baron? Ernie po ba yan? Ha? Teka. Wala naman po ako nabalitaan kanina pero baka po sa mga oras na ito usap-usapan na rin yun sa amin. Alam nyo naman sa mga baryo kapag may nangyaring kakaiba, ang bilis malaman ng lahat ng tao. Teka, ano raw po kaya ang ikinamatay? Hindi pa raw matukoy kung ano talaga pero suspecha ng mga taong narinig kong nagkukuntuhan kanina parang binarang daw kasi maraming insekto sa katawan yung natagpuan na bangkay tapos kakaiba raw ang paraan ng pagkamatay parang hindi ordinaryong pagkamatay lang, ganon. Saglit na natahimik ang binata. Alam niya sa sarili na kilala niya ang taong tinutukoy ng amo na si Aling Marta. Subalit mas minabuti na lamang niyang manahimik nang sa ganoon ay hindi na magtanong pa ang ginang. Barang?
Totoo po ba yun? Nangyayari po ba talaga yun? Nako, oo naman, lalo na sa mga probinsyang kagaya dito sa atin. Pero alam mo, sa tagal ko nang naninirahan dito, wala pa naman ako nabalita ang ganong pangyayari. Ngayon lamang, siguro may malalim na dahilan yung mambabarang at malaki ang galit niya dun sa baron na yon, kaya niya nagawa yon. Naku, siguro nga po. Sige po, Aling Marta, itutuloy ko na po itong ginagawa ko. Yun na lamang ang huling tinuran ni Dudong para pasimpleng umiwas sa kanilang usapan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nalamang balita o kahit papaano ay masaya siya dahil sa wakas nawala na ang pinakamalaking tinik sa dibdib ng mga tao sa kanilang baryo. Ngunit malaking palaisipan sa kanya kung sino ang gumawa ng pambabarang. Lalo na't alam niya na maraming tao ang galit sa lalaki. Kinagabihan, habang pauwi si Dodong ay usap-usapan na sa kanilang baryo ang tungkol sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Baron. Nakasalubong niya si Albert at sumama yon sa bahay nila upang kumustahin si Lola Yuling. Nang makauwi, agad niyang ibinalita sa matanda ang sinabi sa kanya ni Aling Marta, at nagulat sila ni Albert sa natuklasan mula sa kanyang lola. Ang totoo niyan, Dodong, Albert, kagabi pa'y alam ko nang patay na si Baron. Totoong binarang siya at ako ang gumawa noon sa kanya. Halos sabay na nagkatinginan ng dalawa at nanlaki ang mga mata bago muling bumaling kay Lola Yuling na tila nagtatanong ang mga yon. Ilang saglit pa, muling nagsalita ang naturang matanda. Noon pa man ay may kakayahan na ako sa ritual ng pambabarang. Subalit matagal ko nang tinalikuran ang gawaing yon sapagkat hindi ko nais na matutunan mo yon, Dodong. Pero dahil sa tawag ng pagkakataon at dahil may mga tao pa rin na patuloy na nagmamalabis sa atin, kaya ako napagdesisyonang isagawa ulit ang itim na karunungan. Alam ko pong mali ang maghangad ng masama sa kapwa, pero sa pagkakataong ito, gusto ko munang sabihin na nararapat lamang ang nangyari kay Baron. Hindi siya makatao, sakim siya, mapanlamang at mapagmalabis. Lola, hindi naman po sa sinasabi kong tama ang ginawa niyo, pero kahit papaano, nakatulong din po yun. Lalo pa at gumawa rin sa inyo ng kalapastanganan si Kuya Baron. Walang kapatawaran yung pagsasamantalang ginawa niyang yun. Pero sana po, ito ng pinakahuling pagkakataon na gagawin niyo to, Lola. Pangako, Apo, ito na ang panghuli. At bukas, samahan niyo ko ni Albert. May importante tayong pupuntahan. Kinaumagahan, magkakasama silang nagtungo sa pang-apat na baryo, dala ang mga kagamitan ng matanda sa pambabarang. Narating nila ang isang maliit na kubo sa pinakasulok noon at nakaharap nila ang isang matandang lalaking ermitanyo, mahaba ang buhok at halos nakayuko na kung maglakad. Apo Camilo, buong puso ko na pong isinusuko sa inyo ang mga kagamitang ito. Handa na po akong tuldukan ng itim na karunungan kapalit ng maayos, tahimik at matiwasay na buhay. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito, Yuling? Hindi mo na mababawi pa ang ritual kahit kailan, sakaling isagawa ko na ang orasyon ng pagpuputol. Saglit na natigilan ang matanda, bago salitang tiningnan ang dalawa niyang kasama sa kamatamis ng ngumiti. Napabuntong hininga muna siya bago muling nagsalita. Opo, Apo Camilo. Sigurado na po ako. At sana po ay patawarin ako ng Diyos sa lahat na nagawa kong kasalanan, lalong-lalo na para ron sa mga taong nagantihan ko at nagawaran ng ritual ng pambabarang. Mabuti naman at naisipan mo nang gawin yan bago pa mahuli ang lahat, Yuling. Alam mo, walang huli sa taong marunong magsisi at alam isuko sa poong may kapal ang lahat ng kanya nagawang kasalanan. Ang mahalaga,
Sa huli ay mas pinili mo pa ring hanapin ang katahimikan ng iyong puso at isipan. Nagngitian lamang ang tatlo, matapos ay nakita na nilang isinilid ng ermitanyo ang mga kagamitan ni Lola Yuling sa isang butas na sinadyang hukayin at sinilaban, kasabay ng paglalagay niya roon ng kapirasong hibla ng puting buhok. Matapos ay muling nagsalita ang matandang lalaki. Ngayon ay malaya ka na, Yuling. Naway marami pang katulad mo ang magtungo sa akin upang isuko ang lahat ng kanilang kasamaan. Matapos yun, magkakasama na silang umuwi at bumalik sa bahay ni Lola Yuling. Nagkasundo na magsisimba sa araw ng linggo. Oo nga pala, Kuya Albert. Sumama ka na rin sa amin magsimba sa linggo para masaya naman tayong tatlo nila Lola. Oh, ang totoo niyan, Dodong, sobrang tagal na nga nung huli ako makapasok sa simbahan eh. Gaano na ba katagal yan, Albert? Huhulaan ko. Siguro ang huling pasok mo sa simbahan ay noong bininyagan ka pa. Tama ba? Sobra naman po kayo, Lola. Hindi naman po. Nung pong first communion. Pero alam nyo, kahit alam kong masusunog ako sa loob nun, sige, sasama na po ako sa inyo sa linggo. Yun huwag ka mag-alala, Kuya Albert. Kapag nasunog ka, ilalagay ka na lang namin ni Lola sa maliit na banga para naman may maiwang alaala sa tatay mo. Uy, loko ka. Baka magkatotoo yung sinasabi mo, ha? Huwag naman sana. Ay, nako, huwag ka mag-alala, Albert. Dahil kung totoong kukunin ka na ng langit, di sana noon pa, nung nasaksak ka ni Baron. Ibig sabihin, marami ka pang misyon dito sa mundo. Natapos sa masayang tawanan ang usapan nilang yun, at mula noon, maayos at tahimik nang namuhay ang mga tao sa kanilang baryo. Nagsimulang maniwala ang mga residente sa lugar na hindi talaga ang kababalaghan ang tunay na nagbibigay ng sigalot sa isang lipunan, kung hindi ang kapwa-tao lamang na may ugaling sakim, makasarili at walang takot sa Diyos. Yon! Napakaganda naman ng kwento na yon. Dahil po dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan po natin kay Capricorn 08 Rose Vida Della. Hello kay Resil Nalix, kay Mami Riza, kay My Favorite Song Collection, Imelda Pascua, Marian Laborte, Mary Kit, Mary DeCane, John Chris, Jennifer Camacho. Hello po kay Yasden Love, kay Elsa Havinia, kay Lola Feli at Raven Tennyson from Bulacan. Hi po sa Galedo family from Babes, kay Kiana Samantha, Jana May at Cyril Creo. Kay San Pitts Duyog din from Jade Creo. Hi din po kay Ann Narciso, Cabral family from Estela Cabral da Silva of Switzerland. Hi din po kay Jessica Sobremonte, kay Hannah Maylin Segundo, kay Kuya Xiao 85. Hello din po kay Jocelyn Morilla of Mindoro, kay Sydney Crosswind, kay Edging EJ from Riyadh, Saudi Arabia. Hi din po kay Silva Hara Reichert, kay Manny Maniego, kay Josephine Marcaida, kay Len TV2, kay Romela Terrado, Bob Dylan Dingkong from Marcos, Balingasa. Hello po kay Celia Tolentino, kay Edgardo Fontanilla, kay Red Gaspar, Jessica Rojas, Margie Banosong, Ann Lopez Flores, Marlon Quieta from Perez, Quezon. Hi po kay Chrisjel Mamado, I'm Black. Sa Aguilar, Colango family from Renita Aguilar, kay Vanessa Candelario, Arlene Alamsahi, Yolanda Lopez, Yasmin Bautista, Ami Viray, Rosemary Casonete, Kurt Mina, Yang Pasardan. Hello po kay Ilocana singer Josh TV, Arielin Notarte, Mac Garments ng Taytay Rizal from Rodrigo Gonzales. Hi din po kay Evelyn Santos,
kay Larry Gumangan, Senon Kayabyab, Fernandez at Renton family from Andrea Fernandez. Hi po kay Laima Edsel Muhammad, kay Janice Tamagos from Jeddah, Lady Dam, Chris Alcantara, Johanna Karuluan, Antonio Ortanes Jr. at Dovi Ignacio. Maraming salamat po ulit. Walang sawang pagpapasalamat mula sa Team Kwentong Enteng.